Morning po sa ating lahat. Magandang umaga po. Na-miss niyo po ba ang simbahan? Ay, lakas ng yes! Nakakatuwa naman. Opo, kahit po maulan po ngayong araw na ito, pagpalain po ang bawat isa. Ang Panginoon pag-bless tayo ngayong umaga dahil binigay niyo yung pagkakataon na ito sa atin. Inaanyayahan pong lahat na tumayo. Tayo po magsisimula ng pananambahan. Kay ligaya kung ako'y naglingkod. Kay ligaya kung ako'y naglilingkod, sa hari kong malulubos, kapayapa at kagana kay lubos. Kung ako'y naglilingkod, kung ako'y naglilingkod, ang buong kaya'y handog, ang tuwa'y di matatapos kung sa kanya'y maglingkod. Ang tinatangkilik ko ay dadalhin kay Jesus na aking giliw. May galak, kapayapaan at aliw na walang pagmamaliw. Kung ako'y naglilingkod, ang buong kaya'y handog, ang tuwa'y di matatapos kung sa kanya'y maglingkod. Ang patnubay ng kanyang mga kamay ang sa akin nagbabantay, at ako'y panatag sa paglalakbay kung siya ang gabay. Kung ako'y naglilingkod, ang buong kaya'y handog, ang tuwa'y di matatapos kung sa kanya'y maglingkod. Ang sarap! Ang sarap po umawit sa Panginoon po, no? Na-miss niyo po yan. May dala po ba kayong gintong aral? Amen! So, patayin din po natin itong kantang to. May dala ka bang gintong aral sa lahat ng makasalanan? Handa na ba ang iyong buhay na ihandog kay Kristo lamang? Kay Kristo maglingkod ng wagas. Asahan mo ang kanyang lingap. Ang tulong niya sa'yo'y
suliranin, may galak ang aking loob. May galak ang aking loob, iniligtas ni Jesus. Purihin ang manunubos, sa sala ko'y tumubos. Si Jesus ay aawitan, pagkat lubos kong mahal. Siya'y Panginoon kong tunay, sa akin namatay. Amen. Kahit sulyap lang kay Kristo, ay sapat sa buhay ko. Nang mamalas ko si Kristo, ay lumaya na ako. Si Jesus ay aawitan, pagkat lubos kong mahal. Siya'y Panginoon kong tunay, sa akin namatay. Siya ang pinakamainam, siya ang diryo sa parang, siyang tatlong ng kahabagan, biyaya't pagmamahal. Si Jesus ay aawitan, pagkat lubos kong mahal. Siya'y Panginoon kong tunay, sa akin namatay. O sambahin niyo ang Panginoon sa gandahan loob. Ring sambahin sa kalangitan, ating awitin ang pagmamahal. Ang kaligtasan nagpapahayag.
po, tayo po ay mag-gili-gili. Aming Diyos at aming Ama, sa umagang ito kami po ay lubos nagpupuri, nagpapasalamat sa isang napakabiyayang umagang pinagkalubos sa amin. Sa umagang ito muli, Panginoon, kami po ay lubos, nagagalak, at muli kami nagkita-kita ng aking mga kapatid dito sa loob ng sambahan. Sa loob ng 8 buwan, Panginoon, ng aming hinintay. Panginoon, puno-puno po kami ng kagalakan, ang aming puso, Panginoon. Dahil muli sa umagang ito, muli ka naming nakakapiling sa umagang ito, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, bagamat masama ang panahon, hindi po kami natinag, wala pong pumigil sa amin. Kung di ngayong umaga, Panginoon, ikaw aming sambahin, ikaw aming papurihan, at ikaw aming pasalamatan sa loob ng mga panahon na kami hindi mo pinabayaan, hindi mo iniwan, Panginoon. Nariyan ka, lagi namin kasama sa aming buhay sa araw-araw. Ano man yung dumating na pagsubok sa aming buhay, Panginoon, tunay sa umagang ito, Panginoon, naramdaman namin ang pagpapala at pag-iingat sa buhay namin, sa bawat sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, muli namin nilalaan ang oras nito, Panginoon, sa iyo. Nawa, Panginoon, ikaw pong manguna sa aming mga buhay, Panginoon. Maging yung gagamitin nyo ngayong umaga sa tagapagsalita, Panginoon. Patnubayan po sa Panginoon. At kayo po, Panginoon, bigyan sa kayo ng karunungan upang sa umagang ito, Panginoon, maunawa namin ang lumisay sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, muli, kami po ay nagagalak at muli po kami sasamba sa iyong pangalan sa umagang ito. Sa po namin binabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan po ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. To the Lord, singing I love you, Lord, singing I love you, Lord, singing I love Pagbasa po ng banal na kasulatan. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng ating batayan. Ang ating buong batayan po ay matagpuan sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 16, talatang 16 hanggang 33. Dahil mamaya ay babasahin ko po yung iba na bahagi. Basahin ko lamang po ngayon ang talatang 22 hanggang 24 na ganito ang sinasabi sa Mabuting Balita, Biblia. Gayun din naman kayo, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong magkikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan, hindi maaagaw ninuman. Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa, pagkadinig ng kanyang mga banal na salita.
Dalangin pastoral po. Tayo po sandaling manalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, ikinagagalak po namin ang aming pagkikita-kita sa umagang ito. Pagsasama-sama, kung saan ikaw ang aming nais na maging sentro ng aming pagsamba. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, kung saan ang bawat isa sa amin ay nakakaawit ng pagpupuri sa iyo. Ang bawat isa sa amin ay nakakapanalangin na mayroong katiyakan ng aming mga panalangin ay iyong dinirinig. Kaya nga po sa umagang ito, Panginoon, dama po namin ang iyong pag-ibig. Dama po namin ang iyong banal na presensya. Sa kabila ng malakas na bagyo na nasa aming bansa, kinikilala pa rin namin na ikaw ang mabuting Diyos sapagkat inaalis mo ang mga polusyon sa aming himpapawid at ang mga ilog ay nalilinis sa dami ng tubig na umaagos dito. At maraming salamat, Panginoon, na ang aming kapaligiran ay nalilinis din sa pamamagitan ng malakas na hangin. Gayunpaman, Panginoon, katulad ng aming panalangin, di lamang sa mga kapatiran namin sa bandang South, katulad ng Bicol, ng Quezon, ng mga parte ng Visayas Region, kasama na, Panginoon, ng Aurora, at iba pang bahagi ng aming bansa na sinasabi na dadaanan ng bagyo. Alam po namin, Panginoon, na meron kang higit na kapangyarihan at ang aming pinagtitiwalaan dakilang Diyos. Kaya mong kontrolin ang lahat ng mga kalamidad sa aming bansa. Upang ang iyong mga anak ay lalo pang magtiwala sa iyo, Panginoon. Lalo pang maranasan ang kagalakan na patuloy na dinidinig mo ang kanilang mga panalangin. Salamat, Panginoon, na sa umagang ito, ang iyong mga anak ay dinako sa bahay-sambahan upang ikaw ay papurihan, upang ikaw ay igalang, upang ikaw ay paglingkuran sa iba't ibang kaparaanan. Nawa, Panginoon, ang aming mga kalakasan ay patuloy na maranasan sa panahon ng pandemya. Ang kalusugan ng iyong mga anak ay patuloy na ipagkaloob sa bawat isa, maging ang pangailangan sa pang-araw-araw na kabuhayan. Nakita po namin kung paanong ikaw ay nagpo-provide ng lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Salamat po ng maraming sa iyo. Kung sakali, Panginoon, na meron kami mga kapatiran na dahilan sa mga karamdaman, sila po ay nasa kanilang mga tahanan, ipuin po ng iyong mapagpagaling na kamay ang kanilang mga lupang katawan. Patuloy nilang maranasan ang kalusog ang nagmumula sa iyo. At sila, Panginoon, na merong mga pangailangan, maging ito ay sa kanilang mga pangkabuhayan, maging ito ay sa kanilang buhay espiritual, katagpuin mo po ang kanilang mga pangailangan. At sa ganitong pagkakataon, Panginoon, ay lalo pang maitaas ang iyong dakilang pangalan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. At alam po namin na hindi lamang ang mga kapatiran po namin na narito sa bahay-sambahan, pati sa kanilang mga tahanan, sa iba't ibang mga lugar na kanilang tinitirhan. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-ingat, ikaw ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa kanila. At ang bawat isa sa amin magkaroon ng kalakasan na nagmumula sa iyong mga banal na salita. Alam po namin, Panginoon, na iingatan mong patuluyan ang aming bansa laban sa malakas na bagyo at mga kapinsalaan ito, Panginoon. Ngayon pa lamang, sa iyong kapangyarihan, mahayag ito sa harap ng iyong mga anak at maging ng mga wala pang pagkakilala sa iyo upang sila man ay magbalik loob sa iyo, Panginoon, bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay.
Bawat bahagi po ng gawain namin sa umagang ito hanggang hapon gabi, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Alam po namin na ilang tinugon aming mga panalangin, kasama na ang buong pamunuan ng iglesia ito, maging ang aming distrito, maging ang national Panginoon. Bawat isa aming Panginoon, alam po namin na ikaw ang gumagabay o tumutulong, kaya't ibinabalik po namin ang lahat ng pagpupuri pagpasalamat sa tayong pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Makaupo na po tayo. May choir pa po tayo. As I went down in the river to pray, studying about that good old day, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Ooh, sisters, let's go down, come on down. Ooh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, brothers, let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, mothers, let's go down, come on down, don't you wanna go down? Come on, mothers, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Purihin po ang Panginoon sa isang napakagandang awit ng choir. Alam mo po ang choir, kahit na talagang wala silang sipag ng mga kabataan ito, gusto ko lang pasalamatan talaga sila. Yung effort nila rito sa simbahan, yung pag-i-audit, nakikita ko pa sa kanila kung gaano sila kasipag, kahit na ginagabi ng mga anak ko. Yun yung pasalamat ko sa Panginoon, at talagang nandun yung pasasalamat ko sa kanila. Kaya sa umagang ito, muli ay pakikinggan natin ang mensahe ng ating pastor sa kanyang message ngayon. Salamat po. Alam po ba ninyo na sa loob ng 7 buwan, nasanay po ako magsalita na 2 lamang yung tagapakinig. Yung nag-aayos po yung video at yung nag-aayos ng sound. 3 lamang po kami rito, minsan pinakamarami na 4. At ayokong masanay na ang aking tagapakinig ay 2 hanggang 3 lamang. Kaya sa ating pong pagtitipon ng mga kapatiran, sa totoo po, medyo merong kaunting pag-aalinlangan sa iba.
lalo na yung mga senior natin, dahil kapag ganitong pagtitipon, isip nila, napakadelikado. Pero hindi po naiisip ng iba, pag pumupunta ng mall, mas marami pa ang tao sa mall. Pag pumupunta ng palengke, mas marami pa ang tao sa palengke at dikit-dikit pa. Di ba? Pero pagdating sa mga simbahan, ang luwag-luwag nga eh. Hindi pa natin nabibigyan ng pagkakataon. Ang dahilan, dahil po ang ating pamahalaan, ang siya pong nagbibigay ng kautusan sa panahon ng pandemya. At hindi po natin pwedeng sabihin na, ang ayon sa konstitusyon, ang karapatan natin ng mga tao ay sumunod sa sinasabi ng Diyos at hindi ang sinasabi ng tao. Kaya meron pong gumawa nun, pastor, yun, binilanggo, kung di ako nagkakamali, sa parting Mindanao. Dahil sa panahon ng pandemya at mga iba't ibang mga emergency situation, ang Pangulo po ng bansa ay mayroong karapatan na magdeklara kahit sakupin ang simbahan at ang buong mamamayang Pilipino. At dahil nga po doon sa naging kapasyahan ng ating lupong pamunuan na magpasakop, magpailalim sa pamahalaan, sa totoo po, nagtiis tayo. Kung gagamitin natin salita, nagtiis tayo na 7 buwang mahigit. To be exact, 7 months and 17 days na hindi po tayo nagkaroon ng aktual. Maliban doon sa isa na tatanda ko, speaker ay ang kapatid na Jing Padasas. Yun lang yung live na pananambahan natin. After na ideklara nung March ang mga tinatawag ng mga pagbabawal, yung mga Qs, ECQ, GCQ, ano pa ba? MECQ, MGCQ, at basta maraming Q. Lahat na po, bahala na po kayo magdagdag. Pero, pagkatapos na sabihin ng ating butihing mayor, nito lamang, kung di ako nagkamali, ay parang Martes ko na natanggap yung message na pinapayagan na 30% ng mga kaanib ng simbahan ay maaari na mag-face-to-face. Yun po yung dahilan bakit isinirkular natin yung kaisipan. Dahil ibinabalik lamang natin yung dapat na ginagawa po natin bilang simbahan. Wala po tayong binabago. Sumusunod lamang tayo sa panuntunan ng ating pamahalaan. Siguro po kung kayo ay tatanungin, mga karanasan sa buhay sa loob ng 7 buwan, 17 araw, wala po tayong mga nagpapatotoo masyado sa midweek service, di ba? Pero siguro sasabihin ninyo na meron kayong mga karanasan na kitang-kita ninyo, damang-daman ninyo ang pagkilos ng Diyos sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Ang pag-iingat, ang pagmamalasakit ng Panginoon. Siguro, lalabag tayo doon sa panuntunan, 1 oras at kalahati. Baka lahat magtatayuan at sasabihin, heto ang naranasan ko. Pero sa pamagitan na lang po ng taas ng kamay, meron po ba kayong naranasan? Nadaman-daman ninyo, kitang-kita ninyo kung paano kumilos ang Diyos sa inyong buhay o sa inyong pamilya. Meron po ba? Okay, merong 6, 7. Hindi ba? Halos lahat, no? Totoo naman yun eh. Alam nyo, tayo pag nasanay na walang aktual na pananambahan, meron po akong nakakwentuhan eh. Natutuwa sila kapag walang aktual na pananambahan eh. Alam niyo kung bakit? Walang offering. Nakakasamba na sila doon sa pagkatapos ng isa, lilipat doon sa isa, kahit na magsabi na offering, saan niya bibigay? Nandun sa bahay di ba? Meron pa nga ako nakita nagsasanta Sena, medyo nakahiga pa rin sa kanyang higaan Kaya, siguro nakita rin niyo, no? Meron mga pagkakataon na nananambahan, pinagsasabay yung pagtulog at yung pagsamba. Di ba?
Pero sa ganitong pagkakataon, na lahat tayo ay sama-sama, sinadya ko pong tanggalin yung face mask, pero para for recording purposes, meron po tayo. Kasi ang hirap po magsalita, parang lagi akong uubuhin. Sa bawat 5 minuto siguro, uubuhin ako. Hindi ko alam kung anong meron tong face mask. Kahit po sa sasakyan, pagka nagmamaneho, tinatanggal ko po yan. At handa akong sitahin ng enforcer, sasabihin ko lang, alin po ang mas mabuti kaya? Naka-face mask na nahihilo at parang hindi mapalagay doon sa, hindi komportable. Or, komportable ba sa inyo na makita na nagmamaneho pero pasuray-suray? Paliko-liko. Anyway, sa umaga po ito, tayo nagagalak na matapos yung 7 buwan, 17 araw, heto ngayon, sama-sama po tayo. Sa totoo lang, siguro sa District 1 South, baka 2, 3 lamang tayo na mayroong ganitong face-to-face. Kahit po ang malalaking simbahan, ang ibang mga kasamahan po natin ay pinagpasiyahan po nila na huwag muna. Ang dahilan, meron po mga cases sa kanilang mga lugar. Pasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat dito po sa ating bahay-sambahan, mga kapatiran, meron po bang, kasi wala po akong alam na nagkaroon ng karamdaman tungkol dito. Hindi, meron, pero pinagaling ng Panginoon. Pero sila ay hindi sasabihin na babawalan na pumunta sapagkat doon sa mga test na ginagawa ng ating health, tinatawag na health protocol, sila po ay nakapasa doon. So, pwede po ba ninyo, kahit na hindi na tayo tatayo pa, kahit sa tingin lang, sabihin po niyo sa inyong katabi, o kahit doon sa medyo malayo sa inyo, kapatid, nasasabik akong makita ka. Pwede po ba? Sabihin nga po niyo, lakasan po niyo na konti. Sabihin nga po ninyo, kapatid, salamat, nandito ka. Salamat, nandito ka. Hindi ba? Iba eh. Kaysa doon sa nasa loob ka ng bahay, di ba? Dito ay nadadama mo na mayroong kapatiran. Talagang, nga lang, nabawasan. Nariki, dati ganyan tayo, no? Ngayon, pag ganun-ganun na lang, no? Kahit si Yorme ng Manila, pagka nakita mo, pag ganun-ganun na lang, no? Hindi na yung pag ganun, Pero, hindi pala, Sabihin nga po natin, sabay-sabay po natin isigaw, nagagalak akong sumamba sa iyo, Panginoon. Parang hindi totoo. Parang kulang. Ha? Sabihin natin, Panginoon, nagagalak akong sambahin ka. Pinupuri kita. Sinasamba kita sa umagang ito. Sandali po tayo manalangin. Ang oras po namin gagamitin sa ipo namin tinatalaga dakilang Diyos. Pangunahan mo po kami ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Pagka po natin binasa yung isang talata, mapapansin niyo doon sa 16:22, para bang ipinapakita na yung talagang nangyayari sa pagitan ng ating Panginoon at ng kanyang mga alagad. Verse 22, sabi, gayon din naman kayo, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakan na hindi maaagaw ng sinuman. Sa mga nag-aaral po sa banal na kasulatan, kahit sa mga Bible school natin, kahit doon sa mga group Bible study na tinatawag, lagi po natin titingnan, lagi po natin unawain na ang salita po ng Diyos ay mas importante kaysa sa salita natin. Kahit saan po yan. Lalo pa nga, kung ang salita ng Diyos ay nagsasabi kung ano ang ating dapat na ginagawa, ang ating dapat na magiging karanasan o karanasan sa buhay natin, yung dapat nating ipamuhay, parang ganon, at mas mainam po
na mula sa salita ng Panginoon ay makita sa buhay natin. Yung makikita. Kayo po ba ay malungkot o kayo ay masaya? Kayo po ba ay namumuhay na mayroong kalungkutan o namumuhay na mayroong kagalakan? Yan po ang gusto natin paksain sa umagang ito. Kalungkutan o kagalakan? Kayo na po ang sasagot sa inyong sarili. Kayo po ba ay nasa panahon na nalulungkot? O kayo ay nasa panahong talagang taglay ninyo ang kagalakan? Lalo pangat alam natin na ang ating kagalakan ay hindi nagmumula lamang sa ating sarili, nagmumula lamang sa mga taong nakapaligid sa atin, kundi ang ating kagalakan nagmumula sa ating kaugnayan sa ating Panginoon. Ang mga talata po na ating pinagbabatayan ay ito yung mga huling sandali ng Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. Na kung saan ang ating Panginoon nung pinakahuling gabi niya, bago siya magpasa ng krus, bago siya dakpin, magpasa ng krus at ipako sa krus, kasama-sama niya ang kanyang mga alagad. At ang mga alagad na yun ay mayroong mga katanungan sa kanilang mga kaisipan. Dahil ang Panginoon ay nagpapahayag na siya ay hindi na makikita ng kanyang mga alagad. Kaya ang tanungan po nila, ano kayang ibig sabihin? Sandaling panahon, ako inyong makikita. Sandaling panahon pa, hindi nyo na ako makikita. Meron silang ganong katanungan sa kanilang kaisipan. Ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon? At mula po sa kanyang bibig mismo, sa ating Panginoon, kung ating papansinin doon sa verse 19, ang sabi niya, alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi ko. Kaunting panahon na lamang at hindi niyo ako makikita. Pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita niyo akong muli. Kapag tinignan po natin ang mga talatang iyon at nagkaroon po tayo ng kaisipan na iyon ay panahon na ang kanyang mga alagad ay kasama Diyos doon sa tinatawag na upper room. Ito po yung pagkakataon na ang ating Panginoon ay makikisalo sa kanyang mga alagad. Na sabi ng iba, ng mga pagkarana po noon, ito yung tinatawag na Last Supper. Ito yung huling hapunan ng ating Panginoon kasama ng kanyang mga alagad. Dahil yung gabing yon, dadakpin siya, kinabukasan, magpapasan siya ng krus, at siya ay papako sa krus. So doon sa pangyayari yon, ay maiugnay din yung sinasabi doon sa chapter 14, verse 31, na ang sabi ay ganito, gayunpaman, ipinahintulot ito upang malaman ng mundong ito na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ay iniutos niya sa akin. Na susundan po doon sa Matthew 26 verse 30, nang sabi po doon, verse 30, at pagkaawit ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Okay, to make the long story short, ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad, kumain siya, kasalo sila, yun ang tinatawag na huling hapunan, at doon sa kanilang lugar, yung tinatawag na upper room, ang sabi, pagkaawit nila isang himno, sila ay pumunta doon sa bundok. Sa ibang mga talata ng Biblia, sinabi, pumunta sila doon sa hardin ng Getsemani. At doon po siya nag-ukol ng panalangin kasama ang kanyang mga alagad. Pero sa umagang ito,
Hindi na po natin pag-aaralan yung mga detalye tungkol doon sa kanyang pakikisalo sa banal na hapunan, yung pananalangin sa hardin ng Getsemani. Ang ating pong diretsong pupuntahan ng ating pag-aaral ay yung katotohanang matatagpuan po natin mula doon sa chapter 16, verse 16 hanggang 33. Katulad ng verse 16 hanggang 19, ang sabi ng ating mga talata, kaunting panahon, hindi na niyo ako makita. Pagkaraan ng kaunting panahon, ako inyong makita. Nag-usap-usap mga alagad. Yun ang aking sinabi kanina, di ba? Ano kaya ang kahulugan ng mga salitang kaunting panahon na lamang at hindi maunawaan ng kanyang mga alagad? Verse 19, at yun ang sinabi natin, Panginoon, nagtatanungan kayo tungkol sa mga bagay nito. And then, pagdating po doon sa yung mga sumunod na mga talata, ang ipinahayag ng ating Panginoon ay yung kanyang paglisan dito sa lupa. Alam po natin sa kasaysayan, yung kanyang unang pagparito nung siya ipanganak sa pasabsaban. At nung siya narito na at naglilingkod na sa mga tao, kasama ng kanyang mga alagad, makikita po natin, ang sabi niya, siya ay aalis dito sa lupa, dito sa daigdig. Na yun ang naging dahilan kung bakit parang nagkaroon ng kalituhan na siyang naging daan upang ang mga alagad ay malungkot. Pero ipinahayag na ang kanyang pag-alis ay merong layunin. At alam natin na ito yung kanyang kamatayan. Sa totoo lang, lagi nating narinig yung mga salitang sa bawat paghihiwalay ay merong kalungkutan. Dama po nila yon. Kasama-sama nila ang Panginoon. Pagkatapos sasabihin ng Panginoon, sandaling panahon na lang, hindi nyo na ako makikita. So kapag yun ang nabuo sa kaisipan ng isang tao, na siya ay iniiwan ng ating Panginoon, sigurado, malulungkot ang isang tao. Pero kung inyong makikita mula doon sa talatang 21 na ang halimbawa ay tungkol doon sa babaeng manganganak. Ito alam ng mga nanay. Nakakita na po ba kayo ng babaeng manganganak? Bukod sa inyo, mga kababayan. Sa amin, wala eh. Wala kaming Siguro, sabihin lang natin, nakita, o kaya yung mga asawa na nakasama doon sa operating room. Na, siguro yung mga nauna, pinapayagan pa no? Pero ngayon, hindi na pinapayagan na kasama doon sa loob ng operating room. Pero kapag sinasabi po ng mga anak, ang larawan ng isang babae na anak, nahapis. Malulungkot yan. At pati sa paglakad, kitang-kita mo yung hirap na kanyang nararamdaman. Pero lahat po ng mga nanay sa magsasabi na ito'y totoo. Pagkapanganak niya, nakalimutan yung lahat ng hirap. Tama ba, mga nanay? Bakit? Kasi ang kanilang naririnig, yung iyak ng kanilang anak, o kaya sa kanilang isipan na bubuo na merong isang sanggol na isinilang mula sa kanilang sinapupunan. Ako po, sa totoo lang, naalala ko yung panganganak ng aming panganay doon sa pangalawang anak niya, si Kale, yung kanyang anak na si LJ, si Luigi Jeda. Kasi bagyo po ngayon panahon ng undoy. Maiksi lamang po, no? Nung panahon ng undoy, 11 years ago na po yun, isang araw bago siya manganak, alam na po namin, dadalhin siya sa isang pribadong ospital, meron sinabi kung magkano yung halagang ihahanda, at ang tawag doon, painless. Yung bang hindi mararamdaman masyado yung sakit. Kasi merong itinuturok, merong iniinom. Ang problema, nung aktual na mga anak,
Kailangan dahil sa ospital, sarado po mga kalye, stranded, baha. At ang mga dadaanan papunta doon sa private na ospital, sarado. Sa madaling salita, ang maganda po ro sa pagkaka-stranded, isang pedicab ang nagdaan, yung pasahero, kakilala po namin. Ang sabi, bakit kayo parang nagmamadali? Ang sabi ko lang, manganganak yung anak ko. Ang sabi niya, sige, dito nyo na pasakayin. Baha yun. Yung pasahero, bumaba, pinasakay yung anak namin. At dinala doon sa bahay kasi lahat ng mga lying in, lahat ng mga clinics ay sarado. Hindi makakarating sa mga ospital dahil barado ang mga kalye, South Expressway. Anyway, ang maganda po roon, sabi niya, doon na lang namin dadalhin sa bahay ng aming tinitirhan. Kasi yung may-ari ng aming inuupahang bahay, mag-ina, parehong midwife. So, ang sabi roon, dinala, kaya mula po doon sa painless, naging payless. Kung ilang libo doon sa painless dito, ang natatanda ko, 3,200. Binigyan pa ng isang cake ng Goldilocks dahil bilang pagpapasalamat. So, makikita po natin na kahit mayroong mga parang problema nakakaharapin ng isang tao, pag nagtitiwala ka sa Panginoon, mayroong gagawin paraan ng Diyos. At yan po ang naranasan niya, na kahit hirap na hirap siya, dahil ang mindset po niya, painless, ngayon talaga, yung talaga hirap, naranasan niya. Bukod pa yung dumadaan sa baha. At sasabihin natin na yung naranasan ng mga alagad, ganun, yung kanyang mga alagad, nalulungkot dahil aalis ang ating Panginoon. Pero ang pangako niya, siya ay muli nilang makikita. Siguro sabihin po natin na umalis mang pisikal ang Panginoon, ang kanyang pinapangako, ako ay muling magbabalik. Makikita po natin na kapag tama ang pagkaunawa, unang bahagi po ng ating pag-aaral, yung pagkaunawa o yung kaunawaan, ang idinudulot po sa tao ay kagalakan. Kapag tama ang pagkakilala mo sa Panginoon, pag tama ang pagkakilala mo sa salita ng Diyos, ano man ang pagsubok na dumating sa atin, ano man yung tinatawag na pinagdadaanan natin sa buhay, kaya po nating malampasan sapagkat yan po ay parang mga pagsubok na pinababayaan lamang tayo ng Panginoon upang lalo tayong maging, sabihin natin na matatag, lalo tayong maging malapit sa ating Panginoon at sa ganung diwa, lalo nating maunawaan na lalo palang kailangan nating pagbulay-bulayan ang kanyang salita. Para lalo nating malaman kung ano yung plano ng Diyos sa ating mga buhay. Kabisado nyo. Yung tinatawag na Jeremias 29:11. Ano yung sinasabi roon? Ang sabi ng Diyos, ako ay mayroong plano sa buhay mo. Yun lang. At ang plano niya, hindi ka papaghirapin, kundi ika'y magkaroon ng magandang hinaharap. Maraming mga pagkakataon sa ating mga buhay, ang parang naghahari ay kalungkutan. Hindi po dapat mangyari yun. Sa mga anak ng Diyos, sa mga sumusunod sa ating Panginoon, yung sapat na pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoon, ang ibinabalik po sa atin ay kagalakan na hindi kayang agawin ng sanlibutan ito. Ang kaya lamang agawin na kaligayahan ng sanlibutan ito ay yung mga kaligayahang pansamantala lamang. Pero yung meron kang tamang pagkakilala sa ating Panginoon, meron kang tamang kaugnayan sa ating Panginoon, ay mahirap po na baguhin ang sanlibutan yung kagalakang dulot noon. Sa pangalawang bahagi, yung kalinga at pagmamahal ng Diyos sapat na magbigay po sa atin ng kagalakan.
Pamilyar tayo lagi doon sa mga talata ng Juan 3:16 na ibinigay ng Panginoon ng kanyang sariling anak ng Ama. Di ba? Bakit? Upang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lalo pangat iisipin natin doon sa Roma 5:8 na ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. So yung pag-ibig ng ating Panginoon, hindi po sa panahon na tayo ay matuwid. Hindi doon sa panahon na tayo walang kasalanan, kundi sa panahon tayo ay namumuhay sa kasalanan. Ang Panginoon, ang Diyos Ama, sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, ibinigay para sa atin upang tayo magkaroon ng paglaya mula sa kasalanan. Naalala natin ang buhay ni Sakeo. Kaya nabanggit yung Kapitulo 19, talatang 10 ng Lucas. Nang sabi ro, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang hanapin at iligtas ang nawala. Hindi yung mga matuwid. Ang sabi ng mga Pariseo, bakit nakikisama si Jesus kay Sakeo? Makasalanan niya. Bakit siya kumakain kasalo ni Sakeo? Sobrang singil. Kasi maniningil lang po sobrang singil niya sa mga tao. Pabigat. Pero ano sabi ng Panginoon? Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ang sabi niya doon sa verse 9 at verse 10, dumating sa sambahayang ito ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kapag tapat po ang pagsisisi ng isang taong makasalanan, sigurado po, maranasan niya yung kaligtasan. At kapag tinaglay niya ang kaligtasan, sigurado ang kasunod noon, kagalakan. Hindi po pwedeng ihiwalay sa mga taong iniligtas ng Diyos yung mamuhay na mayroong kagalakan. Ang tanong ko po sa inyo, kayo'y mga anak ng Diyos, namumuhay po ba kayo sa kagalakan ng Panginoon? Ano yung awit natin? Yung oh, I love you with the love of the Lord, tapos yung namumuhay ka sa kagalakan ng Panginoon. Hindi ko alam yung mga kanta eh. Meron lang akong naalala kasi. Pag kinakanta raw po yung oh, I love you with the love of the Lord, tapos merong kapatid na hindi kasundo. Pagtapat doon sa kapatid na hindi kasundo, lumalayo, tapos lumilipat doon sa kabilang kapatid. Kapag meron pong ganong mga pangyayari sa loob ng simbahan, hindi po yan mamumuhay na may kagalakan. Kasi kapag ikay namumuhay na mayroong kagalakan, ipamumuhay mo yon kasama na iyong mga kapatiran. Sa Isaiah 63, verse 7 hanggang 9, meron pong pangyayari dito na ganito ang sinasabi, no? Verse 7 and 9 ng Isaiah 63. Aking sasaysayin ang pag-ibig ni Yahweh na hindi nagmamaliw. Pupurihin ko siya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa para sa akin. Sinabi ni Yahweh, sila ang bayan ko na aking hinirang. Kaya hindi nila ako pagtataksilan. Iniligtas niya sila sa kapahamakan at kahirapan. Hindi isang anghel, kundi si Yahweh mismo ang nagligtas sa kanila. Iniligtas sila dahil sa pag-ibig niya at habag na sa simula pa ay kanya nang ipinakita. Madadama po ng mga Hebreo, ng mga Israelita, ng mga Hudyo, yung pag-ibig ng Diyos. Sapagkat naranasan po nila na kahit mabuti ang Diyos sa kanila, sila naman patuloy na nagkakasala. Pero dumating po yung pagkakataon na sila ay nagbalik loob sa Panginoon, ang kalinga ng Diyos ay patuloy nilang naranasan. Pwede ko pong ituwid pa rin yung aking sinabing yun. Kahit pa nga doon sa panahon na sila'y nagkakamali, sila'y nagkakasala, ipinadama pa rin ng Panginoon
ang pagmamahal sa kanila. Alam na alam po natin yan doon sa pag-alis po nila sa Ehipto. Matiwasay ang pamumuhay. Nagpupuri sa Diyos. Pagkatapos, bigla na lang magrereklamo sa Panginoon. Pero ang Panginoon, banayad sa pagkagalit. Patuloy na ipinadama po yung pagmamahal sa kanila. At isipin lamang natin, kapag tayo po ay nagkakaroon ng mga tinatawag na prayer request, mga panalangin, hindi po ba kayo natutuwa na kahit doon sa mga group chat, dinidinig ng Diyos yung ating sama-samang pananalangin. Lalo pa nga kung talagang face-to-face na ipinapanalangin natin yung ating kapatiran. Alam niyo po, yung katiyakan ng katugunan sa ating mga karaingan, nagbibigay din po yan ng kagalakan. Tama? At yan po ay napakainam basahin doon sa verse 23, 24 ng ating susing batayan ng Juan 16. Nang sabi roon, sa araw na yun, hindi na kayo kailangang magtanong sa akin. Pakatandaan nyo, ano mang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan. Ano sabi? Ibibigay niya sa inyo. Ang sarap namnamin ang salita ng Diyos. Na kapag tayo po ay meron ng tamang relasyon sa ating Panginoon, yung pong ating mga panalangin sa Kanya, dinirinig at talagang tinutugon ng ating Panginoon. Marami po tayong mga karanasan sa buhay na simpleng panalangin, tinutugon. Mabibigat na panalangin, tinutugon. Ang inam ng ating Diyos na pinaglilingkuran ay tumutugon sa ating mga karaingan. Ano mahingin nyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay niya. At doon po sa Isaiah 59 verse 9 to 14. Makakatulong din po ito. Ang sabi roon, verse 9 to 14. Dahil dito, ang katarungan ay malayo sa amin. Hindi namin alam kung ano ang katwiran. Alam namin kung bakit hindi kami iniligtas ng Diyos sa mga paghihirap. Umasa kaming ng liwanag ay darating, ngunit kadiliman ang kinasadlakan. Tulad namin bulag na nangangapa sa paglakad. Nadarapa kami tulad ng mga walang paningin. Sa katanghaliang tapat, kami natatalisod na parabang gabi na. Parang kami nasa dilim tulad ng mga patay. Umuungal tulad ng oso. Dumaraing. Tayo ay nagdadalamati tulad ng mga kalapati. Ang hinihintay nating katarungan na hindi dumarating. Yahweh, maraming beses kaming naghimagsik laban sa iyo. Inuusig kami ng aming mga kasalanan. Alam namin kaming makasalanan. Naghihimagsik kami sa iyo, Panginoon, Yahweh. Itinakwil ka namin, hindi na sumunod sa iyo. At sinabi namin ay pawang pang-apit pagtataksil. Itinakwil namin ang katarungan at lumayo kami sa katwiran. Ang katotohanan ay nahandusay sa mga liwasang bayan at hindi makapanaigang katapatan. Anong sabi ni Yahweh? Verse 20, 21. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Sion upang tubusin ang mga taong mula sa lahi ni Jacob na magsisisi sa kanilang kasalanan. Ito ang aking kasunduan sa inyo, sabi ni Yahweh. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at mga katuruan upang sumain nyo magpakailanman. Mula ngayon, susundin nyo ako at tuturuan ang inyong mga anak at salin-salin lahi na sumunod sa akin sa buong panahon ng darating. Dahil sa pagsisisi ng bayan ng Diyos, ang bansang Israel, approve sa Panginoon ang kanilang ginawa. Bakit? Ilan mang hinintay ng Panginoon magbalik loob sa Kanya. At dahil doon, alam ng Diyos at alam ng Kanyang bayan na yung kanilang mga karaingan ay merong katiyakang tugon mula sa ating Panginoon. Sa huli,
Ang verse 29 hanggang 31 ng ating batayan, ang sabi po ay ganito, 29. Sinabi ng kanyang mga alagad, ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinhaga. Ngayon, alam na po namin, alam nyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin po kayo. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo ay mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, talaga bang naniniwala kayo? Darating ang oras at ngayon na nga, magkakawatak-wata kayo, magkakanya-kanya kayo ng lakad. At iiwan ninyo akong nag-iisa. Gayunman, hindi ako tunay na nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan niyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko ang sanglibutan. Mga kapatid, kapayapaan, katagumpayan, ang dulot po nito, kagalakan. Ang kapayapaan sa pakikipag-isa kay Kristo, katulad ng sinasabi doon sa Isaiah 59 verse 2, ang masasama niyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makikita at hindi ninyo marinig. Pero sa sandaling tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Ang kapayapaan niya ang ipinagkakalob at ang yung nahiwalay na tao dahil sa kasalanan ay pinapanumbalik ng ating Panginoon. At muli, sa pamagitan noong kanyang sinabi sa Isaiah 61 verse 1 to 4, na muling itatayo ang templo ng Jerusalem. Alam niyo po, sa buhay ng mga Israelita, napaka-importante yung tinatawag na templo. Dahil katulad ng sinasabi po doon sa hindi ko na po babasahin, pero basahin po niyo sa inyong mga banal na kasulatan, sa awit 84, talatang 1 hanggang 12. Ang sabi po roon, ang mga Israelita o sino mang Hudyo, napaka-importante ang templo ng Jerusalem. Kaya nga lamang dahil doon sa digmaan noong mga 586 BC, ang sabi ng mga nag-aaral, winasak ang templo ng Jerusalem. Dahil doon, ang tagal po nila na walang templo na pinagtitipunan. Pero tinawag po silang mapalad bilang isang kalipunan ng mga kumikilala sa ating Panginoon. Tinawag po sila ng mga bayan ng Diyos, tinawag sila na mga Hebreo na sumusunod kay Yahweh, at nakilala po nila at sinunod nila si Yahweh. Naranasan nila ang kagalakan, ang kalakasan mula kay Yahweh. At nakisama sila kay Yahweh sa panahon na sila ay naglalakbay sa kanilang patutunguhang templo ng Jerusalem. Ang sabi po ng mga nag-aaral, dahil minsan isang taon sila po umaakyat doon sa templo, habang sila ay naglalakad, sila po ay umaawit ng pagpupuri sa ating Panginoon. Ano pat para sa kanila, napakahalaga yung kanilang pagpasok sa templo ng Jerusalem. Sapagkat para sa kanila, ito ay ibinibilang na mapalad. Bakit? Sapagkat nakikilala nila at sinusunod nila si Yahweh. Sapagkat naranasan nila ang kagalakan at kalakasang nagmumula kay Yahweh. Sapagkat nakiisa at nakisama sila kay Yahweh. At ang Panginoon si Yahweh naman ay nakikisama sa kanila. Importante sa kanila ang templo. Tayo mga kapatid, matapos nating maunawaan ang kanyang mga salita, matapos nating madama ang kalinga at pagmamahal ng ating Panginoon, matapos nating maranasan ang katugunan sa ating mga karaingan, at hanggang ngayon, sa kabila ng maraming mga pagsubok, meron tayong kapayapaan.
Taglay natin ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Hindi po ba ito ang pagkakataon na isigaw natin mula sa ating mga puso, purihin ang Panginoon. Ang kagalakan ay taglay ng bawat isa atin, hindi lamang dahil nakasama-sama tayo, kundi sa maraming mga karanasan, sa maraming mga katotohanan, sa maraming mga ipinagkaloob na sa atin ng ating Panginoon. Salamat sa unawa, salamat sa kalinga, salamat sa pagmamahal, salamat sa katugunan, salamat sa kapayapaan. Lahat tayo'y magsabi, ako ay nagagalak sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa isang napakabiyayang mensahe sa umagang ito. Sa umaga pong ito ay nais po kayong inanyayahan sa pagdulog sa altar. Kung sino man yung may pasasalamat, sumapit sa kanyang karawan, mga anniversary ng kasal, ay maaari pong lumapit. Bawat araw ay laging tapat kong mahal. Iyong kaawa ay panghagang hanggan. Uli sinasama kita, Diyos sa Panginoon. Akin ay Po mga sumapit sa karawan ng pagsilang, mga anibersaryo ng kasal, may tanging pagpasalamat. Samahan po kayo sa unahan, samahan po kayo sa pananalangin, at sasamahan po rin kayo sa inyong mga panalangin. Dakila't mapagpalang Diyos, maraming salamat sa iyong mga anak na mayroong mga tanging pagpasalamat sa araw na ito. Patuloy na pag-iingat na ginawa mo sa bawat isa amin. Patuloy mo, Panginoon, ipadama sa kanila na ikaw ay malapit sa kanilang mga buhay. At sila po na sumapit sa karawan ng kanilang pagsilang, hindi mo lamang dadagdagan ang mga taon ng kanilang buhay, kundi patuloy po nilang maitalaga ang kanilang mga sarili sa kuskusang paglilingkod sa iyo na aming Panginoon at sa iglesia ng kanilang kinabibilangan. Sila, Panginoon, na merong karanasan na ngayon ay ipinagpapasalamat sa iyo ang maraming mga bagay, tanggapin mo po ang kanilang mga pagpasalamat. At sila na sumapit sa anibersaryo ng kanilang kasal, patuloy na pagmamahala na madama sa loob ng sambahayan at sa buhay ng mag-asawa. Patuloy mo, Panginoon, iparana sa kanila ang iyong mga biyaya na hindi kayang ipahayag ng aming mga labi ang pagbabalik ng pagpupurit, pagpasalamat. Ipagkaloob mo sa bawat isa kanila ang iyong mayamang bendisyon at mga pagbabasbas sa kanilang mga pagpasalamat nito. Mga magulang at mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo ingatan. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa itmahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kapayapaan ngayon habang kayo nabubuhay. Amen. Sinasamba kita, Diyos sa Panginoon. Tunay na ika'y walang hanggan, ika'y sa aking mabuti ang Diyos sa atin ay nagmahal.
kaban ng Macedonia po. Ngayon po, tinatawagan ko yung mga usher para sa paghahandog. Ngayon po, tumayo po tayo para sa paghahandog. maging pagpapala po ng lahat. Ibalik niyo po ito ng pagpapala ng araw. Maraming salamat po. Ngayon po ay dadako tayo sa Santa Cena. Tinatawagan ko po si Pastor Raul, Pastor Moncheng. Ate Jun. Ate Jun. Nanyahan ko po na tumayo ang lahat. Ate Jun. Kung ang sino man ay nagkasala, may tagapamagitan tayo sama. Si Jesucristo ang matuwid na siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanlibutan. Dahil dito, kayo na nagsisipagsisi ng tapat sa harap ng Diyos, dahil sa nagawang pagkakasala, nagkakawang gawa at umiibig sa inyong kapwa. Nagpapasya magtaglay ng isang bagong kabuhayang banal at sakdal na tumatalima sa mga utos ng Diyos at lumalakad sa kanyang mga banal na landas. Kaya nga't maniklod kay rito na may lubos na pagnanasa na makapagtamo ng kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristong ating manunubos at tagapagligtas. Gawin niyong may lubos na kapakumbabaan ang pagpapahayag ng lahat ng mga nagawa niyong kasalanan. Mari na po kayong maupo. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, himalang ng lahat ng bagay at hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin na tinatangis ng aming puso ang di mabilang na pagpapasala at madlang kasamaan na sa tuwid-tuwin ay aming nagagawa, maging sa pag-iisip at sa pananalita, laban sa dakila mong kadyusan na siyang nakakapag-udyok sa makatwirang puot mo at pagkarimarim sa amin. Ngayon po'y lubos na pinagsisisihan at dinaramdam namin ng labis sa aming mga puso ang mga nagawang di marapat sa iyong banal na paningin.
Maawa ka sa amin at kami ay iyong kahabagan, o Amang mahabagin. Patawarin mo kami sa lahat ng mga nagawang kalapastanganan, at ipagkaloob mo na sa haharapin kami ay iyong makapaglingkod ng buong pagtatapat sa tanging kararangal at kalalalhati ng iyong pangalan, sa pamamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas. Tayo pong lahat, Diyos na mawain at walang hanggan, yamang sa harapan mo ay nakakabuka sa mga puso ng lahat ng tao, at talastas mo ang lahat ng nanasa namin, at walang lihim na sa iyo nalilingid. Pakalinisin mo nga ang mga puso ng kasi ng Espiritu Santo, upang maibig ka namin na may kasakdalan, maitampok sa paraang karapat-dapat ang banal mong pangalan, sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tinad yun. Ito sa pagkatalaga. Panalangin O ko mahabaging talaga. Panginoon, hindi Panalangin kami ko. nagnanasang dumulog sa iyong dulang nang dahil sa pagpapalagay na kami ay may munti man lamang karapatan. O hindi, Panginoon, kundi dahil lamang sa pangahawak namin sa di malirip at di nagmamaliw mong mga kahabagan. Kami nga po ay hindi karapat-dapat kahit mamulot man lamang ng mga mumong nalalaglag sa ilalim ng iyong dulang. Datapwat ikaw, Panginoon, ikaw rin nga ang talagang mahabagin ayon sa iyong katutubong taglay, kaya't itulot mo sa amin, Panginoon, na sa lubos mong kaawaan ay matanggap namin sa ganito ang katawan ng iyong sinisintang anak at mainom namin ang kanyang dugo, na mabuhay kami at lumago sa mga yaon, at nang kung kami ay mahugasan ng kamahal-mahalan niyang dugo, ay mga buhay kaming lagi sa kanya, at siya naman sa amin. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama namin sa kalangitan, dahil sa di matingkala mong pag-ibig at kahabagan, ay binigay mo ang iyong bugtong na anak upang magtiis ng kamatayan sa krus, sa pagtubo sa amin, na siya ang doon ay gumanap ng tanging paghahain ng sarili, na nang minsang makapaghandog na ng kanyang buhay, ay naging sakdal at sapat na kabayaran sa lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan, at nilalang ang santo sakramentong ito, at sa pamamagitan ng kanyang santo ebanghelyo, ay pinag-uutos sa amin ang iyong walang likat na pag-aalaala sa kanya, na napakahalagang kamatayan hanggang sa muli niyang pagparito. Inululuhog nga po namin sa iyo, o Amang mahabagin, na kami lingapin mo, at sa amin ay pahintulot na kung matanggap na namin ang tinapay at alak, ayon sa banal na likha ng iyong pinakaiibig na anak, sa pag-alaala sa kabanal-banalan niyang katawan at dugo. Siya noon ding gabing siya ay pagkanulo, hinawakan ang tinapay, at nang makapagpasalamat, ay binigay sa kanyang mga alagad na sinabi, tanggapin at kanin niyo, ito ang aking katawan na binigay dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman matapos ang paghapon, hinawakan ang saro at nang makapagpasalamat, ay kanyang sinabi, uminom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan na ibinigay dahil sa inyo, gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin.
Sabay-sabay natin. Sabay-sabay natin. Tunay nga ukol at matuwid na maging tungkulin namin na sa buong panahon at sa lahat ng dako'y handugan ka namin ng mga pagpapasalamat. O Panginoong Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan, kaya't sa kasamahan ng mga anghel, mga arkanghel at lahat ng hukbong nasa langit, nagpupuri kami at dinadakila ang maluwalhati mong pangalan, na sa laging pagpaparangal sa iyo nagsasabi, tayo pong lahat, banal, 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 Panginoon Diyos sa mga hukbo, punong-puno ang mga langit at lupa ng iyong kaluwalhatian. Ang buong pagluwalhati mapasayo na lamang nawa, o Panginoong kataas-taasan. Amen. Natili po lamang kayo sa inyong mga upuan. Kayo po yung patayo na sisilbihan ng ating mga pamumugaw. Yung kung ostya ay naka-plastic, hindi sabihin ito ay para sa inyo lang. Pero yung kung ating grape juice ay iwahiwalay po yan. Kaya po namin yan. Mga magulang ko at mga kapatid, tanggapin at kanin nyo ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Inuman nyo ang saro, simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Kabilang kayo sa nagpapahayag sa umagang ito, sa kumikilala sa hirap, sakit, kamatayan ng ating Panginoon at nagtitiwala na hanggang sa kanyang muling pagparito, masumpungan niya ang bawat isa sa atin ay matapat na naglilingkod sa Kanya. Pinagpala na po kayo ng ating Panginoon. Inyahan ko po kayong tumayo. Sabay-sabay po tayo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan. Mabuting kalooban sa mga tao. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ibinubunyi ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa iyong dakilang kaluwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng sangkalangitan, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, Jesucristong bugtong na anak, O Panginoong Diyos, na Kordero ng Diyos, na inaalis mo ang mga kasalanan ng buong sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw ang nag-aalis sa mga kasalanan ng buong sanlibutan. Tanggapin mo ang aming dalangin. Mahabag ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang Panginoon, ikaw nga lamang o Kristo na kaisa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang kataas-taasan. Amen.
ating papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritu Banal na ang tanang pag-anilan. Amen. Mga magulat, mga kapatid, pinagtatagubilin ko po kayo sa mapagpalang kamay ng ating Diyos sa masalangit. Hinihikayat na ipamuhay ang pag-ibig na ating Panginoon Kristo. Taglayin natin ang kapangyarihan, sundin ang patnubay ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you and be gracious. The Lord be gracious unto you. Amen. Ayan po, Celebration of November. Uno po, Jaime Ducular. 2, Aileen Maribuco, ng iyong lingkod, Rol Mulyo. Nais Quina. 3 po, Kim Contres. 4 po, Christine Villarreal, Carla Llanas, Richie de la Cruz, Kaisilin Arilbalo, Mark Jason Ramos. 10 po, Arellano Cuadra and Yanis Calago. Announcement po, November 5, 2002, midweek service po, speaker po, Predicadora Vicky Calsto, ang presider kapatid Licerio. November 8 po, Sunday service, speaker po natin ay ang ating Pastor Celeruan. Ricky. Kapatid na Ricky po, ang ating speaker at ang presider po ay Predicador Roger Cabasag. Church attendance po, ngayon po 30 po ang ating bilang. Ganon din po daw ang unang pananambahan. Anong oras din po? 10, nag-start tayo ng 10 o'clock 10 o'clock sa board. May board meeting daw ngayon. O kung wala na po, tayo po ay tumayo. Awitin po natin ang seasonal. Muli sa susunod pong Sunday, magkita-kita po ulit tayo.